Ngayon po ay panalangin po muna tayo. Purihin kayo Diyos. Tunay nga Panginoon na ang aming pagsamba sa inyo Diyos ay walang makapipigil Panginoon. Kahit mayroong masamang panahon, alam namin Lord na ito yung time na kami makapagniig sa inyo Panginoon. Tulungan mo Lord yung time na narito kami ngayon ay yung nais mong pairating sa amin ay naway maintindihan at maunawaan namin ito at makatulong Lord sa aming spiritual life Panginoon. Tulungan mo Lord na ako rin ay gamitin mo para sa iyong mga anak. Salamat po Diyos sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Sige. Yung announcement kanina, sana po suportahan natin yung ating intentional discipleship. Isa sa speaker po diyan yung yung pinakano ng JRCC, si Bishop Javier. Isa po sa speaker at yung dating PCEC chairman, si Bishop Ephraim Tendero. At saka yung mga worship team natin po, worship team natin sila yung mag-ano po ron. Sila po yung pinaka natin tsaka sa multimedia. December 7 po yon. December 7. Sige po, magpapatuloy po tayo yung ating pinag-uusapan, radical discipleship. Siguro doon sa mga first time na narito, yung term na radical, alam naman natin yan, extreme, matindi, masidhi. Ibig sabihin, isang katulad niyan si Pablo na walang kinatatakutan pagdating sa pagsuserve, sa pagiging disipulo. Diba? Kaya nga pag sinabi natin extreme, alam na yung mga terorista, mga extreme yun eh. Pero tayo, yung pagiging extreme natin, hindi sa masamang bagay, kundi sa mabuting bagay. Kaya yan po yung pinag-uusapan natin. At natapos na nga po natin, next slide, yung dalawang next, yan. Yung the cost of discipleship, na-topic na natin yan na ano ba yung halaga, bakit tayo nagda-disciple? Una, tinalakay natin dito, doon habang tayo sumusunod, merong yung halaga nito, pag sumusunod tayo, merong sakripisyo tayong ginagawa. Katulad yan, kahit umuulan, narito ka, sakripisyo yun. Yun yung halaga ng pagiging disciples natin ni Christ. Diba? Ibig sabihin nun. At yung losing is gaining, mawawalan ka pero sa Diyos magkakaroon ka. Yun yung ganong kahalaga na kapag sumusunod ka kay Kristo. Yung last Sunday, yung radical faith, yung tindi ng ating pananampalataya. Kaya nga hindi ka naman magkakaroon ng matinding pananampalataya kung hindi ka naman sumusunod. At ngayon po yung pag-uusapan natin, radical mission. Yan. Pag sinabi naman pong mission, ibang term dyan siguro yung pag-iibanghelyo, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Katulad yan, di ba, meron tayong mga bagong mga kabataan, estudyante, in-invite dito, part ng mission yon to evangelize para marinig nila yung salita ng Panginoon. Yeah? Iba-iba yung pamamaraan. Hindi lang katulad ng ginagawa ni Pablo, hindi katulad ng ginagawa ng inyong pastor. Katulad yun sa mission department natin, meron silang health corner. Ginagamit yun para si Kristo makilala nila. Nagbibigay tayo ng mga doon sa doon sa mga padyak, doon sa mga tricycle, mga tricycle mo tawag doon, sidecar driver, yung mga walang bahay, nagbibigay tayo ng pagkain, pagmimisyon yun. Tapos ibinabahagi natin si Kristo. Iba-iba po yung paraan. Amen? Kaya dito inano natin yung pagiging radical din. Ibig sabihin, matinding pag-iibanghelyo para kay Kristo. Next slide. Ang sabi nga po ni Chuck Van Engen, hindi ko alam pasensya na kayong pronunciation. The church doesn't do mission, the church is mission. Ang simbahan daw po, katulad na, pag sinabing simbahan, hindi yung hindi yung building. Ikaw church ka, tayo church tayo. Hindi raw po tayo dapat, hindi daw tayo gumagawa ng mission, kundi tayo daw po yung dapat na nagmi-mission na. Kung automatic, sa isang church tayo, dapat automatic nagmi-mission tayo. Nag-i-exist ang church for mission. Mamamatay na tayo, mawawala na tayong lahat dito, tuloy-tuloy ang mission. Ganun po yun. Kaya hindi pwede na ang isang church walang ginagawa na basta every Sunday pumupunta lang rito tapos uuwi. Hindi dapat ganun lang. Kinakailangan nagmi-mission tayo. Kaya nga nakarating sa atin, kaya nga nandito tayong lahat. Nung si Kristo pumanik sa langit, umakyat sa langit, nagbigay siya ng nagbigay siya ng Great Commission sa atin. Humayo kayo, di ba sabi, ipangaral ang salita ng Diyos, gawin silang alagad. Di ba kaya nga nakita natin, yung mga alagad nyo na nagmisyon, kung hindi nila ginawa yung ginawa ni Kristo, wala tayo ngayon dito. Ngayon, kung tayo naman ngayon, hindi natin gagawin to, paano yung susunod na mga henerasyon?
Yung mga apo, yung mga anak natin, yung mga susunod pa. But 10, 20, 30 years from now, maaaring wala na tayo rito. Paano sila kapag hihinto tayong magmisyon? Pag simba lang tayo ng simba, di ba, yung ini-receive lang natin yung sa sarili natin. Amen. Kaya yung kinakailangan, maging radical tayo ron. Maging masidhe, matindi yung pagmimisyon natin para sa Panginoon. Kaya nga, sabi niya the church doesn't do mission, the church is mission. Amen. Tignan natin yung definition ng mission. Next slide, kuya. The word mission itself comes from the Latin verb. Walang N po yan, ha. Doon galing po yung salitang mission. Tatandaan nyo yung lahat ng mga English word, galing karamihan yan doon sa mga Latin o Greek word. Galing yan sa salitang missio, which means to send. So literally, mission has to do with sending. Ibig sabihin, ganun talaga yan. Pag sinabing mission, diba, yung ipapadala ka o ipapadala ka. Amen? Yun po yan. Kaya ito yung pinaka-definition niya. Next. Sabi niyan? Next slide, kuya. Mission means purposeful movement being sent from one place to another for a purpose. Yung pinadadala ka sa ibang, kasi dalawang klase ang mission, isang global at isang local. Katulad yung ginagawa natin sa church, local yon. Pero kapag makakarating na tayo sa ibang bansa, nakita nyo merong mga misyonarong Koreano, mga Amerikano, o iba't ibang lahi, nakakarating sila rito, global mission ang tawag doon. Pumupunta sila rito, ibinabahagi nila si Kristo. Ngayon, yung ginagawa natin dito sa church, ang tawag doon local mission. Sabi diyan, being sent from one place to another for a purpose. Tayo, nagmi-mission tayo, hindi para dumami lang yung church. Tayo, nagmi-mission tayo para hindi malaki yung tithes and offering. Nagmi-mission tayo para maipanalo kay Kristo yung mga tao, mabago yung tao, maligtas ang mga tao. Yun yung dahilan bakit tayo nagmi-mission. Kaya kinakailangan na maging sidihan natin o tindihan natin yung ginagawa nating pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Inuulit ko pag sinabing misyon, maraming pamamaraan para gawin yan. Di ba? Yung nag-imbita doon sa mga kabataan, sa mga estudyante, mission po yun. Pwede mong gawin yun. Hindi ka mahusay magsalita about sa Word of God. Wala kang alam, ba? Gawin mo, mag-i-invite ka, mission yun. Pagdating dito, maririnig nila ngayon yung salita ni Kristo. Diba? Ginamit ka dahil sa kanila. Amen. Next, isa pang definition. Next slide. Mission is the divine activity of sending intermediaries, whether supernatural or human, to speak or do God's will, so that His purpose for judgment or redemption are furthered. Sabi po rito sa Tagalog, ang mission daw po ay isang banal na gawain na pagpapadala ng mga tagapamagitan, maaaring supernatural o tao upang ipahayag o gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya makita natin, pag sinabing mission, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Diba? Sabi rito, nang gayon, maisakatuparan yung kanyang layunin para sa paghatol o kaligtasan. Yun yung dahilan. Maisakatuparan yung layunin ng Diyos na maligtas yung tao. Diba? Marami pa. Ewan ko lang, yung mga kabataan, alam na nila na kinakailangan ba tayo maligtas? Kinakailangan. Kasi pag hindi ka naligtas, sa impyerno ka. Amen? Kaya kinakailangan mo yun. Diba? Kaya kinakailangan, merong magmimisyon, merong magbi-ebanghelyo sa atin tungkol po kay Kristo. Amen? Kaya pag sinabi nating radical, next slide, pag sinabing radical mission, pag pinagsama natin yon, yung definition ng radical tsaka yung pagmimisyon, going beyond comfort. Diba? Kaya makita natin, hindi dapat na doon sa komportableng kalagayan ka, dapat ilalampas mo ron, reaching those in need and committing to the mission of God. Ano man ba? Sabi nga po rito, ito po ay anuman yung personal na kapalit o halaga. Diba? Gagawin mo yung lahat ng bagay, makapag-share ka lang ng Word of God. Makapag-ibanghelyo ka lang. Pag yun yung sinasabi, ibig sabihin, wala kang ikinatatakot, wala kang ikinahihiya pagdating sa pag-share ng Word of God. Amen? Kaya yun po yung ibig sabihin ng radical mission. Next slide. What does mission matter? Bakit pa mahalaga ito? Tignan muna natin. Doon muna tayo sa introduction. Bakit? Yung pahayag hindi pa po nangyayari. Ng pag tayo na po ay nasa. Sabi rito, pagkatapos ito ay nakita ko ang napakaraming sa bawat bansa, lipi, bayan at wika.
Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at na may hawak na mga palaspas. Diba? Ang nagsasalita rito, si Apostol Juan. Sabi nila, yung mga tao raw, mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang lipi, iba't ibang bayan, iba't ibang wika, Amerikano, Britain, ano ba nga, Inchik, mga sa Middle East, sabi diyan, nakatayo daw sila sa harap ng bit ng puti at may hawak na mga palaspas. Next slide. Ng ebanghelyo sa buong mundo. Ipinapakita diyan na yung mga tao pagdating ng araw doon sa langit, pag nandoon na sa langit, walang mga Pilipino lang, mga Amerikano lang, iba't ibang lahi yung nandoon. Siyempre, paano kaya nga pinapakita rito yung kahalagahan ng pagmemisyon na dapat ang pagmemisyon wala kang pipiliin kahit anumang lahi yan. Kaya sabi rito, ang kaligtasan ay hindi pag-aari ng anumang isang kultura, wika o lahi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pag ikaw kayo nandito sa church na to, kayo lang yung ligtas, hindi pwedeng ganoon. Di ba? Pag wala kami dyan, parang kami, hindi na kami ligtas lahat. Kung kayo, mga Pilipino lahat, mga ano lahat, kayo lang yung ligtas. Kaya dito, dinabangga na kagad niya yung sinabi ni Juan doon sa pahayag. Na pagdating doon sa langit, iba-iba yung lahi na nandun, iba-iba yung kultura. Kahit yung mga nasa tribo, di ba? Yun yung binabanggit po rito. Kaya rito, sa halip ng kaloob ng kaligtasan kay Kristo, ang mabuting balita sa puso ng Ebanghelyo ay nagdadala ng isang magandang kulay o huwaran sa mga kultura sa pagsamba at sa pagdiriwang. Kaya dito makakita natin, sabi rito, inilatag ni Jesus ang tungkulin ng simbahan sa pagtupad ng pananaw ito nang utusan niya yung kanyang mga alagad. Kaya makita natin pagdating, kaya sabi ko nga po kanina nga, nung umakyat si Kristo sa langit, nag-iwan siya sa kanyang mga alagad. Sabi niya doon sa yung ating Great Commission, na humayo tayo, sabi niya sa mga alagad, humayo kayo, di ba? Ipangaral niyo ang salita ng Diyos, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ngayon nakarating sa atin to. Kaya habang nabubuhay tayo, gagawin natin tong pagmimisyon. Kaya dapat ang bawat church o ang bawat pananampalataya meron dapat nagbimisyon po to. Hindi ito, di ba, kaya nga ito, hindi ito paramihan ng membro, hindi ito paramihan ng tao, hindi. Ang mission ng church, makapagpanalo ng mga kahalawa kay Kristo, makapagbago ng buhay ng tao. Amen? Ngayon po, ito na po yung pag-uusapan natin yung radical mission. Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi ng Roma 1:16 hanggang 17, si Pablo po, sabi niya sa mga taga-Roma, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Pag sinabi pong magandang balita, siyempre meron tayong mga bago, yan po yung pangangaral tungkol kay Kristo. Gospel of Christ, di ba? Tungkol kay Kristo, pag sinabi maganda. Next, sa 17. Next slide, kuya. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paanong itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Pamagatan po natin yan. Next slide. Yan. Unashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang pag-iebanghelyo o ang pangangaral tungkol kay Kristo. Kayo po ba, hindi nyo rin po ba ikinahihiya yun? Na i-share nyo po sa Christ sa ibang tao? Si Pablo, ganyan po yung kanyang pananaw sa buhay. Hindi niya ikinahihiya. Ngayon titignan natin, bakit ba sinabi ni Pablo sa Roma 1:16 na hindi niya ikinahihiya? Kasi alam ko, marami kasi mga tao takot na mag-share ng Word of God. Nahihiya. Diba? Tandaan natin, pag ikinahiya mo si Kristo dito sa lupa, sa langit din. Kung doon ka nga pupunta sa langit, ikahihiya ka rin ng ating Panginoon. Amen?
Kaya sabi rito, sa dalawang maikling talatang ito ay naglalahad ng isa sa pinakadakilang buod ng Ebanghelyo na isinulat ng tao. Ang talatang ito ay malinaw na ipinapahayag ni Pablo yung kapangyarihan at layunin ng Diyos sa mensahe ng Ebanghelyo. Ipinapakita po dyan, binasa natin, ano ba yung layunin ng pag-iibanghelyo? Yung pangangaral ng mabuting balita. Ano ba yung mensahe nito? Kaya nakita nyo, nagsimula sa 15, sinabi dyan, siya nga'y mangangaral ng salita, ng mabuting balita ni Kristo. Pero sabi niya sa 16, hindi niya ikinahihiya yon. Sabi rito, yung kaunting pag-unawa sa kultura, sabi nga po rito, ay bakit nga ba ikakahiya ng sino man ng isang mensahe na nagpapalakas, nagpapalalim, at nagpapahalaga ng Ebanghelyo? Kaunting pag-unawa sa kultura kung saan naglilingkod si Pablo ay makakatulong upang maunawaan natin bakit ang ilan ay nahihiyang ipangaral ng Ebanghelyo nung panahon ni Pablo. Titignan natin, ibibigay ko muna yung background. Bakit ba nung sinabi ni Pablo to na yung mga tao noon ay nahihiya sila na i-share yung Word of God? Yung mga ebanghelyo tungkol kay Kristo. Titignan muna natin yon para ma-realize natin, siyempre dapat hindi ko ikahihiya. Pero tignan natin, ano ba yung mga reason nila? Next slide. Yan. 4 yan. Ang unang reason bakit yung mga taga-Roma, noong panahon po nila Pablo, bakit nila kinahihiya? Kasi nakita ni Pablo, yung mga tao noon at yung mga mananampalataya nahihiyang i-share si Christ. Diba? Ang unang dahilan, the moral condition of that time. Kasi nung panahong yon, yung kanilang emperor, si Emperor Nero, napakalupit na emperor. Di ba? Napakalupit na kapag nangangaral ka tungkol kay Kristo, either ipakukulong o ipapapatay ka. Di ba? Ganong kalupit po yun. Di ba? Ganong kalupit yan sa Emperor Nero. Kaya yung mga tao ron, takot na mangaral kay Kristo. Ilagay natin sa natin ngayon, sa kapanahonan natin. Parang kay lang yan, sa Davao, kay Mayor Duterte. Yung mga masasama roon, takot na takot. Dahil matindi yung kamay na bakal ni Digong, di ba? Ipapapatay kita. Di ba? Kaya yung mga siraulo ron sa Davao, yung mga snatcher, mga drug user, takot na takot. Ayaw talaga. Bakit? Ipapapatay sila eh. Diba? Parang ganun si Emperor Nero, pero yung kay Emperor Nero kasi, pag meron nangangaral kay Kristo, talagang pinahuhuli at pinapapatay. Kaya yung mga tao doon sa panahong yon, takot na takot. Ngayon sa panahon natin, hindi naman ganun eh. Wala namang batas na ganun sa bansa natin na kapag nangaral ka kay Kristo, ipahuhuli ka. Kaya bakit natin ikahihiya yan? Doon sinabi ni Pablo yun dahil yun yung panahon nila, yung kondisyon nila. Pangalawa, the fact that Paul was a Jew. Si Pablo kasi Hudyo. Kasi nung panahon ng Roma, nung panahon nila Emperor Nero, nung panahon nila Pablo, napakababa ng tingin sa mga Hudyo. Napakababa, ibig sabihin, pag nalaman kang Hudyo doon sa panahon doon, parang dinidiscriminate ka. Ganun yung tungin nila. Nangangaral tong si Pablo tungkol kay Kristo. Paano nilang susundin yan? Paano nilang paniniwalaan yan? Pinapapatay nga yung mga Hudyo. Kaya yun yung dahilan, kaya nahihiya yung mga tao noon. Amen? Pangatlo, the message of Paul preached was incredible and nearly beyond belief. Yung ipinangangaral ni Pablo, isa ring Hudyo. Ito. At si Kristo, nakita natin, sinabi ni Pablo na si Kristo raw ay tao at Diyos. Hindi nila maintindihan yung ipinapangal. Tapos, si Kristo pa ay Hudyo. At si Kristo ay namatay na ipinako sa krus. Nung panahon nun, kapag pinako ka sa krus, kahiya-hiya yun. Biro mo ipinangaral ng tagapagligtas, pinako sa krus, kahiya-hiya. Yung Kristo. Kaya yung mga tao nun, takot na hiyang-hiya sila. Paano ko ipangangaral yung taong yan? Yung Diyos na sinasabi mo, napako sa krus eh. Kahiya-hiya nga yan eh. Diba? Kaya yung mga tao nun nahihiya. Pero sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya yung mabuting balita para kay Kristo. Panghuli, Paul was ridiculed, cast out, imprisoned, or treated cruelly. Alam mo, si Pablo na nangangaral tungkol kay Kristo, makita natin, siya ay nakakulong o ikinulong sa Pilipos. Ano pa? Pinagtawanan sa Athens. Nung nangangaral, pinagtatawanan, tinatawag na tanga. Ano pa? Pinagbababato sa Galacia.
Kaya makita natin yung taong yun nangangaral. Kaya nung panahon yun, kaya sinabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita kay Kristo. Kasi ito yung mga reason ng mga tao. Tayo, ganyan ba yung reason natin ngayon? Hindi eh. Di ba, hindi naman ito yung mga, wala tayong makita reason. Napakaluwag dito sa lugar natin, sa bansa natin, para ipangaral, di ba, si Kristo. At yung mention na to. Kaya nga sabi rito ni Pablo, nais ni Pablo na makita natin na ang mensahe ni Jesucristo ang kanyang kaligtasan ay isang mensaheng dapat ibahagi sa lahat, saan man nang walang hiya o takot. Diba? Kaya dito, gusto ni Pablo, sabi niya, na ipahayag to ng walang takot o walang hiya-hiya, di ba? Talagang kahit kanino ipangangaral mo yung mensahe tungkol kay Kristo. Amen. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito na yung pinaka-topic natin. The characteristic of the gospel that show it is a message we should not be ashamed of and why we need to be a radical in our mission. Ano ba yung katangian nung hinahayag? Katulad yun, naghahayag ako tungkol kay Kristo. Ano bang katangian nito na dapat natin makita na hindi natin dapat ikinahihiya? At sabi diyan, at bakit natin to kailangan maging radikal, maging masidhi sa pag-ibanghelyo kay Kristo? Di ba? Yung mga nag-share sa atin, di ba, yung meron tayong OBE, sineshare natin si Kristo. Yung salita ng Diyos na naririnig ngayon, ano ba yung characteristic ng gospel na yan? Ng mabuting balita kay Kristo, bakit hindi ko ikahihiya na i-share ko yan sa nanay ko, i-share ko yan sa tatay ko, i-share ko yan sa mga kaklase ko, i-share ko yan sa mga katrabaho ko, sa mga kapitbahay namin, o kahit kay sinong tao, bakit ko hindi dapat ikahiya yan? Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi gusto natin maging masidhi yung pag-iibanghelyo natin kay Kristo. Tandaan natin, hindi lang tayo bilang kaya nga minsan, tayong mga mananampalataya, tayo po yung mga disciple ni Christ, ang akala natin, yung pagiging Christian natin, simba lang tayo ng simba, hindi po. Meron tayong misyon. Pag binasa mo ang Bible, di ba? Katulad ng topic namin kahapon, di ba? Na-inaakit natin yung life with God. Di ba? Ang may buhay na nabubuhay ka para kay Kristo, hindi lang yan Sunday Christian ka. Pag binasa mo ang Biblia, maraming ipinapagawa ang Diyos. Kasi ang pagpunta sa langit, hindi madali. Di ba? Hindi yan yung pagpunta lang nga, sir, di ba, sinasabi natin, yung pumunta ka lang nga dito sa church, hirap na hirap ka. Yung pagpunta pa sa langit, na ganun lang gagawin natin. Kaya nakita natin, marami pinagagawa ang Panginoon. Kaya nga yung unang topic natin, yung the cost of discipleship, following is sacrificing. Losing is finding. Di ba? Ikaw yung mawawalan, pero para kay Kristo, magkakaroon ka. Amen? Kaya dito, more on gano'n yung buhay natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito po yung, meron tayo rito 4 na bagay. Bakit natin, ano po yung katangian nung hinahayag natin kay Kristo, yung mga naririnig nyo ngayon na bakit natin na hindi natin dapat ikahiya to. Ito po yung una. Sabi diyan, the gospel of Christ is marked by supreme power. Ang ebanghelyo ni Kristo, sabi rito, ay nagtatampok ng pinakamataas na kapangyarihan. Ibig sabihin, yung sinasabi ng salita ng Diyos, sabi rito, ito po ay may pinakamataas na kapangyarihan. Basahin po muna natin yung talata. Diyan din po, yung gagamitin natin yung kay Pablo rin. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Alam niyo po ba yung binabanggit ko ngayon at yung sineshare sa inyo na Kristo, di ba? Makapangyarihan po yun. Ano ba yung nagagawa no? Next slide. Una, power to save, may kapangyarihang magligtas. Hindi ko na muna bibigyan ng pansin yung save kasi nandun sa second point ko na bibigyan ng pansin yan. Doon na tayo sa pangalawa, power to transform lives. Nagbabago ng buhay. Maraming pagkakataon, sino po gusto na ba? Sino gusto nyo na mabago yung buhay ng mga mahal nyo sa buhay? Di ba? Yung mga tatay natin, mga nanay natin, na makmak, yung bisyo, yung mga kapatid natin, gusto nyo mabago yung mga buhay niyan? I-share mo si Kristo. Babaguhin ang buhay niyan. Ba? Yun yung kapangyarihan niyan. Alam naman natin, walang sino mang makapagbabago ng buhay ng tao
maliban kay Kristo, maliban sa salita ng Diyos. Kahit ano pang gawin natin, hindi kayang baguhin. Bakit? Ang Diyos yung lumikha sa atin. Siya yung nakakaalam ng mula ulo hanggang paan natin. Sabi niya nga, yung buhok natin, bilang niya yan eh. Kaya siya yung nakakaalam paano mababago yung buhay ng tao. Ano ngayon gagawin natin? Dapat ipangaral si Kristo sa kanya, hindi niya pa alam eh. Para mabago yung buhay niya. Diba kaya nakita natin, karamihan sa mga born again, sa mga Christian, marami na dyan yung tunay na tumanggap kay Kristo. Binago na yung kanilang mga buhay. Diba? Kaya makita natin, yun yung kapangyarihan yan. Kahit na nakita natin, kahit yung mga drug user, i-rehabilitate mo yan, dali mo sa harap, diba? Hindi lang magdadrag yan, pero magiging ganun pa rin ang ugali niyan eh. Diba? Kaya makita natin, yun yung kapangyarihan yan. Kaya bakit mo ikahihiya? Na pag sinishare mo to, mababago yung buhay ng tao? Ikinahihiya mo yan, ayaw mo bang magbago yung buhay niya? Diba? Ayaw mo ba magbago yung buhay ng mga mahal natin sa buhay? I-share mo si Christ, wag mo ikahiya yan. Sabihin mo lang sa kanya kung paano binago ng Diyos ang iyong buhay. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Nakita nyo, kapag nakipag-isa kay Kristo, sabi magiging bago, ibig sabihin bagong nilalang, wala na po yan, sabi diyan, wala na yung dati niyang pagkataong masama. Sabi niya, sa halip, ito'y napalitan ng bago. Kaya makita natin, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, ibinahagi sa iyo kay Kristo, sabi niyan, mababago yung isang tao. Diba? Kaya yun yung purpose, bakit tayo nagmi-mission. Mabago yung buhay ng tao, magkaroon ng kaligtasan. Diba? Yun po yung purpose natin, hindi magpadami tayo ng membro, hindi lumaki yung tithes and offering natin, hindi yung makilala tayo dito sa Baseco, hindi po yun yung layunin natin. Ang layunin natin, ang bawat tao, kabataan, nanay, tatay, bata, mabago yung buhay. Yun po yung layunin natin. Amen? Next, pangatlo, power of forgiveness. Basahin muna natin yung talata. Sapagkat kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yung pagpapatawad ng kasalanan, yun yung kapangyarihan yan. Sino ba makakapagpatawad ng kasalanan natin? Walang iba. Siguro, kapag nandito ka, nakagkasala ka sa gobyerno, nagnakaw ka, pumatay ka, mapapatawad ka ng tao yun, pero tandaan mo, yung ginawa mo, meron pa rin konsekwensyon. Kinakailangan mapatawad ka ng Diyos, malinis yung kasalanan mo. At wala namang hindi naman kayang gawin ng Pangulo yun. Mismong yung Pangulo, nangangailangan siya ng kaligtasan. Nangangailangan din na yung kanyang kasalanan ay mapatawad. O kahit sino mang pinakamataas na tao, pinakamatalino tao, pinakamayaman na, nangangailangan niya na mapatawad yung kanyang kasalanan. Kanino bumakuya? Kay Kristo lang. Yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung nagbubuo ng dugo, yun lang yung maglilinis ng ating mga kasalanan. Kailangan ba mapatawad yung kasalanan? Aba, kailangan. Pag hindi napatawad, sa impyerno ka. Dahil sa langit, walang makasalanang tao. Diba? Kung gusto mo sa impyerno, choice mo naman yun eh. Diba? Diba? Kaya sabi nga ako, nanood kasi ako nung hearing eh. Sabi ni Bishop Benny Abante, diba, Pangulo, totoo ba yung sinasabi nyo na gusto nyo sa impyerno? Sabi niya, oo. Sabi niya, Pangulo, alam nyo, ayoko kayong mapunta sa impyerno. Kasi terrible po ron, matindi po ron. Kasi hindi alam ng Pangulo, ni dating Pangulo, na gano'n sa impyerno. Hindi niya alam na eternal yun, kapatid. Di ba? Wala pang ganong nag-iba. Pag sinabing eternal, ano ibig sabihin? Walang hanggang kapahamakan yun. Gusto mong mamamatay ron, hindi ka mamamatay. Nandun ka sa naglalagablab na apoy. Habang buhay na yun. Kung dito umabot ka na 100 taon, napakapalad mo. Pero doon sa impyerno, kapag napunta ka na ron, wala na pong katapusan yun. Yun yung hindi naiintindihan ng tao. Diba? Kaya yung walang second chance. Kaya dito nakita nyo, ganun kahirap yung mapunta sa langit. Merong sakripisyo at merong mawawalan ka. Kaya dito, ibigay na natin yung pinaka-the best natin dito. Lagi natin sinasabi, pwede kang mag-aral, magtrabaho, magnegosyo, gawin mong lahat, pero huwag mong kakalimutan unahin lagi ang Diyos sa buhay natin. Huwag mong bakit? Nagsimula ka sa Diyos, magtatapos ka sa Diyos. Ba?
Pag nagsimula ka ba sa Diyos, hindi ka sa Diyos magtatapos, sa Diyos ka rin haharap. Di ba? Sa Diyos ka rin magsusulit lahat ng ginawa mo rito. Okay? Kaya yung makita natin, power to for next. Number 4, ayan, power to overcome death. Kasi yung death na binabanggit dito, hindi po yung kamatayang pisikal. Yung eternal death na sinasabi natin, inalis na po yan ni Kristo. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, lahat ng sumampalataya kay Kristo, hindi na po magkakaroon ng eternal death. Kundi eternal life na, buhay na walang hanggan. Basahin po natin yung talata. 2 Timothy 1:10. Ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo, Jesus, sa ating tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan. Kita nyo na, nung dumating si Kristo, tinanggalan niya ng kapangyarihan yung kamatayan, yung eternal death. Diba? At ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan. Saan? Sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya nakita nyo kung gaano kahalaga magmisyon. Kasi yung buhay na walang hanggan, makukuha mo lang yan doon sa maghahayag ng magandang balita sa iyo. Kaya kung wala, kaya yung nagdala sa inyo rito, sa mga kabataan, magpasalamat kayo ron. Dinala kayo nila rito para marinig nyo yung magandang balita tungkol kay Kristo. Maaring first time nyo narinig itong mga bagay na ito. Diba? Kaya magpasalamat kayo dahil alam nung taong yon na alam niya na mapapabuti yung buhay natin. Amen? Kaya yun po maganda, no? Winakasan niya yung yon. Nung lahat ng tatanggap kay Kristo, hindi na magkakaroon ng hindi na dadanas ng eternal death, kundi eternal life na. Kapag namatay tayo, muli tayong mabubuhay na kasama ang ating Diyos. Diba? Hindi tayo mawawalay sa Diyos. Pero lahat ng hindi tatanggap kay Kristo, hindi mamumuhay sa kanyang kalooban, doon sa eternal death po sila. Amen? Panglima at panghuli, power to bring hope. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Kaya makita natin yung pag-asa, nandun din sa magandang balita. Diba? Yung hope na ibinibigay. Kaya yun yung kapangyarihan yan eh. Bakit mo ikahihiya ngayon yung i-share si Kristo? Yung ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Ba nakita natin yung mga bagay kung gaano kakapangyarihan yan. Nakita natin hindi yan material na bagay. Hindi yan kayang bili ng pera. Yung kapangyarihan na ibinibigay ng salita ng Diyos. Hindi yan kaya bayaran ng bilyong-bilyong dolyar o peso. Hindi kaya yan. Diba? Kahit yung mayayamang tao, hindi nila mabibili yung kanilang kaligtasan. Kahit sila yung kahit gumawa na sila ng paraan. Pagdating na paggunaw ng mundo, kahit doon sila sa ere nakatira, lahat ng gawin na nila, hindi nila magagawa yung mga bagay na yan. Amen? Kaya doon natin pinapakita kung gaano kahalaga yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ng Diyos. Amen? Sana naintindihan natin, di ba? Yung mga nag-share dito ng Word of God, kahit doon sa mga bata, di ba, katulad natin sila Ate Jess, nakikita ko sa mga bata, di ba, nakita natin yung mga ganon, alam nyo, yun yung ang huwag nating ikahihiya yun. Kahit lalo yung mga bata pa lang, maganda, mapapasok agad sa isipan nila na kung sino si Kristo. Para habang lumalaki sila, siguro hindi naman lahat yan eh. Hindi mo mapiplease lahat yan eh. Kung meron mang mag-reject sa atin, diba, okay lang yun. Ang mahalaga na i-share mo si Christ sa kanila. Diba? Kaysa naman hindi mo na i-share sa kanila. Amen. Pangalawa, sabi nga po rito, amen. Diyan na ba tayo? Ano yung kuya? Balik mo nga. Pero kailangan yung manatiling tapat at matatag sa huwag hayaang mawala ang pag-asang dulo. Ay, nabasa na pala. Next, pangalawa, the gospel of Christ is characterized by a singular purpose. Amen. Ang ebanghelyo po ni Kristo o yung pangangaral tungkol kay Kristo ay naglalarawan ng isang natatanging layunin. Kapatid, isa lang ang layunin bakit ipinangangaral si Kristo. Si Pablo at tayo ngayon, walang iba kundi ang maligtas ang bawat tao. Amen. Basahin po muna natin yung talata. Ang sabi po dyan, hindi ko ikinahihiya ang magandang balitang ito, ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Pero maliligtas ang tao, dapat niyang sumampalataya kay Kristo. Hindi pwedeng maliligtas automatic. Pumunta ka lang rito, nagsisimba ka lang, pero hindi ka naman sumasampalataya.
never kang maliligtas. Kinakailangan sumampalataya ka muna. Amen. Yun ang kinakailangan. Amen. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Alam niyo po ba, sa lumang tipan, after na magkasala si Eva si Adan, pinlano agad ng Diyos yung kaligtasan ng tao. Kasi ganun, tignan niyo po to, di ba? Nakita niyo, kahit napakalakbit na po ni Eva at Adan sa Diyos nung panahon niyo, sila pa lang yung mga tao. Pero niyo, napili pa rin nilang magkasala. Pero tignan niyo yung pag-ibig ng Diyos, pinlano niya kaagad na tayo pong mga tao, kasi lahat na ng mga tao, magiging nature na ng makagagawa ng kasalanan dahil kay Eva at Adan. Kaya po makita natin dito, pinlano na kaagad ng Diyos yung ating kaligtasan. Kaya nga makita nyo, sa lumang tipan, marami diyang typology. Gagamitin ko yung term na typology, mamaya papaliwala ibig sabihin. Sa lumang tipan at propesya, tungkol po kay Kristo sa pagliligtas natin. Kaya't ang lahat ng katuparan ng propesya sa Old Testament ay nasa Testament. Kaya siguro yung mga nakakaalam sa Biblia, nakita nyo ang Biblia merong bagong tipan at may lumang tipan. Pag binasa mo yung lumang tipan, alam niyo po ba yung lumang tipan? Sino yung mga nagbabasa ng Bible? Sa lumang tipan, pag binasa mo yan, Muslim, mga history ng mga about sa Israelita. At dyan sa lumang tipan, makikita mo dyan yung typology ng salvation nating lahat. At maiintindihan mo lang yan pag binasa mo yung bagong tipan. Andun ka lang sa lumang tipan, ay hindi mo maintindihan talaga, hindi mo maintindihan lahat yan yung mga binabanggit yan. Kasi may mga typology dyan . Ano ba yung typology? Sige nga, bigyan muna natin ano. Pag sinabing typology, biblical definition lagi kinukuha ko, method of interpretation that identifies symbolic pattern, people, events, or institution in the Old Testament as type of foreshadowing of realities fulfilled in the New Testament, open in the person and the work of Christ. Sa Tagalog po, ibig sabihin po niyan, paraan ng pag-i-interpret na tumutukoy sa mga simbolikong modelo, tao, pangyayari o institusyon sa lumang tipan. Mamaya makikita may example tayo dyan. Bilang uri ng mga anino ng realidad na tatupad sa bagong tipan. Binagit sa luma, pero yung realidad nasa bagong tipan. Kadalasan sa katauhan at gawain ni Kristo. Yun po ibig sabihin ng typology. May binabanggit dito sa lumang tipan, hindi mo maintindihan bakit ginagano niya para kinukumpare. Pero maintindihan mo yan sa bagong tipan. Amen. Example, number 1. Proto-evangelum. Ano ibig sabihin yan? Hindi po pagkain yan, ha? Pag sinabing proto-evangelum, ito po yung unang ebanghelyo. Ito po, sabi rito, dahil sa karaniwang ito, unang ipinahiwatig yung plano ng Diyos para sa pagtubos sa sangkatauhan. Ibig sabihin, ito yung kauna-unahang plano ng Diyos para yung tayong mga tao ay maligtas po. Tignan nyo, pag nagbabanggit ako ng ligtas, ibig sabihin yon, kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa kapahamakan. Pag nagbabanggit ako ng term na maligtas, hindi lang yung maligtas na mapahamak ka, masagasaan ka, hindi lang po yun. Pag nagbabanggit ako ng kaligtasan, tinutukoy ko lagi yung maligtas tayo sa kapahamakan. Diba? Yun yung binabanggit ko. Ito yung proto-evangelium. Tignan natin, basahin natin yung talata. Ang sabi po dyan sa Genesis 13:14-15, kayo ng babae aking pag-aawayin. Ito po kasi parusa doon sa ahas o doon sa demonyo. Diba? Kasi nagkasala, diba, si Adan, si Eva at saka yung ahas, pinarusahan kasi sila ng Diyos. Ito yung sinabi niya sa ahas. Kasi ito yung demonyo na tumukso kay Eva at Adan. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimot binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Diba? Ang binabanggit niya kasi, diba, meron din babae si Eva. Pero diba, sabi niya, ang bihi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Diba? Next slide. Sabi rito. Next slide. Wala. Yun pala. Yung binabanggit po ron, balik mo ron. Ayan. Ibig sabihin niyan, yung binhi po dyan, yan po yung si Kristo. At yung dudurog sa ulo niya, si Kristo, di ba? Si Kristo yung dudulog, yung ahas kasi yun yung demonyo. Kaya makita natin, alam naman natin sa panahon natin ngayon, di ba, yung demonyo yung ating kalaban, at kinakailangan para matalo mo yung demonyo, kinakailangan sasampalataya ka kay Kristo. Kaya sabi, para tayo'y maligtas sa kapahamakan, kinakailangan, sabi niya, noon pa lang, pinropesize na yung typology na nandun na kagad, na ipinapakita na si Kristo, yung binhi,
Yun po, yung binhi, nakita nyo yung binhi ng babae, di ba? Ay dudurog sa ulo. Di ba? So, dudurog sa ulo ng ahas, doon demonyo. Kaya dito makikita natin, ipinapakita kagad doon, yung salvation, yung mailigtas tayong mga tao doon sa kapahamakan. Amen. Yan po yung una. Pangalawa, next. Kuya, Passover lamb. Pag sinabing Passover lamb, ito po yung yung Paskwa. Bayan. Basahin natin yung talata. Sabi diyan, dugo ang magsisilbing palatandaan. Di ba? Pag binasa niyo po ito po yung istorya na nagpadala ang si Yahweh o ang Diyos ng, ang tawag doon, yung mga plague. Ano ba sa Tagalog ng plague? Mga salot. Yung mga salot doon sa mga Ehipto. Ito po yung pinakahuling salot. Yung mga panganay na anak, kasi yung panganay po napakahalaga ng unang panahon, lalo sa mga Hudyo. Kaya yung lahat ng mga panganay ng mga Ehipto ay papatayin. Pero merong kondisyon, andun kasi yung mga Israelita sa Ehipto. Ito yung sinabi ng Diyos. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinapurasahan ko ang buong Ehipto. Amen. Dito makikita natin, mga kapatid, sa kwento sa Exodus, nag-alay yung mga Israelita ng yung lamb. Di ba? Nag-alay yung mga Israelita ng isang kordero. Ibig sabihin, malinis yung kordero, sabi rito. At dahil, sabi rito, minarkahan. At yung dugo po noon, sabi ng Panginoon, ng Diyos noon, magpatay kayo ng lamb, yung kordero, tapos yung mga dugo niyan, ipahid nyo doon sa mga hamba. Kapag nakita ng anghel na mamamuksa na merong dugo dyan, lalampasan niya lahat yan. Di ba? Lalampasan, hindi niya papatayin. Kaya ang lahat lang ng meron noon yung mga Israelita. Di ba? Kaya nga pinagdiriwang lagi nila yan, Passover lamb. Yung pista ng Paskwa. Pinagdiriwang lagi ng mga Hudyo kahit hanggang ngayon. Di ba? Yun yung pinapakita. Nakita nyo walang binabanggit na Kristo dyan. Pero kaya ang tawag nga dyan, typology. Paano natin ipapakita sa ngayon? Sabi nga po rito, Jesus is identified as the Lamb of God whose blood saves humanity from sin and eternal death, paralleling the protection of the Passover lamb. Alam naman natin ngayon po, si Kristo, siya po yung inihandog. Di ba? Siya po yung inihandog na, ano tawag natin kay Kristo? Siya po yung kordero ng Diyos. Di ba? Kanta nga natin, kordero ng Diyos na nag-aalis ng, di ba ganyan? Kasalanan ng sanlibutan. Di ba kinakanta yun mga kuya, di ba? Pag nagsisimba tayo. Si Kristo yun. Yun po yung pinapakita rito, siya yung kordero ng Diyos. Ngayon siya isa na lang yung pinatay. Si Kristo po yung namatay, di ba, na nagbubuo ng dugo. At yung mga dugo na nagbubuo doon sa krus, yun po yung naglinis ng ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil po kay Kristo sa pagsampalataya natin sa Kanya. Amen? Kaya nakita nyo, noon pa lang ipinapakita ko na po rito sa inyo, noon pa lang yung salvation, yung kaligtasan natin, nandun na sa lumang tipan pa lang. Kaya nga makita natin, yung binabahagi natin na salita ng Panginoon ngayon, nakita nyo, yun ang singular, ang natatanging layunin niyan, iligtas tayong mga tao. Amen. Meron pa pong isa. Yan, the bronze serpent. Basahin po natin yung talata. Sabi diyan, kaya't lumapit sila kay Moses. Ito naman po, marami po kasi ritong napatay. Nandun na sila sa ilang, maraming mga ahas, maraming namamatay, natutuklaw ng ahas. Sabi diyan, nagkasala kami kay Yahweh, ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moses para sa Israel. Next. Sa 8, next slide, kuya. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Pinagawa si Moses ng isang ng kahoy. Sa dulo nilagay yung ahas, nakaganon yung ahas. Diba? Sabi diyan, sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Diba? Kaya nung panahon yon, lahat ng nakatuklaw ng ahas, nung nando sila sa ilang, pag tumingin sila sa ahas, gagaling yung kanilang hindi sila mamamatay. Next. Meron pa diyan kuya. Ayan. Sa 9, ganun nga ang ginawa ni Moses. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas
ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ano yung kaugnayan niyan kay Kristo ngayon? Amen. Ang kaugnayan niyan kay Kristo ngayon, mga kapatid, sabi rito, when the Israelites are beaten by seven, ba? Sabi rito, Jesus referred to this event stating that he too must be lifted up to those who believe in him have eternal life, healing from the effect of sin. Basahin po natin yung talata para makita natin. Ang sabi sa John 13, 14, 15, nandito na tayo sa bagong tipan. Tignan nyo, nandun yung sa luma kanina. Pagdating doon sa bagong tipan, ito yung sinasabi natin na katuparan. At kung paanong itinaas ni Moses, nasa bagong tipan na po tayo ha, kanina lumang tipan yon. Ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Yung anak ng tao, si Kristo po yun. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya pala si Kristo, pwede namang hindi siya sa krus mamatay eh. Di ba? Pwede namang doon pa lang nung pinapahalo pa siya. Di ba? Nung pinahirapan siya ng mga Hudyo, pwede pa lang doon siya mamatay eh. Bakit doon sa kinakailangan sa krus mamatay? Meron kasing propesya o merong typology na masinabi ang Diyos doon kay Moses na lahat ng titingin doon na matutuklaw ng ahas hindi mamamatay. Ngayon, lahat ng sasampalataya doon sa Kristong ipinako sa krus, hindi mamamatay. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya makita natin, ganun kahalaga yung kaligtasan. Hindi alam ng tao na mahalaga na ang tao ay maligtas. Basta iniisip lang nila, mabuhay ako, aral dito, aral, di ba? Enjoy life. Hindi alam ng mga tao na kailangan ito. Okay lang sila, okay lang kayo mapunta sa impyerno. O sige, okay lang siya, okay lang. Magsisisi kayo, baka pagdating ng araw ngayon, di ba? Malalaman nyo, tama pala yung sinasabi na nagsasalita tungkol kay Kristo. Diba? Kaya dito makita natin, di ba? May kasunod pa akong talata, kuya. Wala na. Ay, wala. Sige, wala na. Balik mo na. Di ba? Dito kaya makita natin, yun yung mga typology. Kaya dito, sabi nga po rito, next. Kaya dito, ngayon, di ba sabi nga po rito, kinakailangan manampalataya kay Kristo para maligtas. Ngayon, paano ngayon mananampalataya ang tao? Di ba? Paano ngayon mananampalataya ang tao? Basahin natin yung talata. Kung ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Kaya pala kinakailangan, bakit tayo naghahayag? Bakit tayo nag-ebanghelyo tungkol kay Kristo? Para para magkaroon ng pananampalataya ang tao, manampalataya yung tao kay Kristo. Di ba? Ganun pala yun, tayo lahat. Di ba lahat tayo na nandito na hindi na mga first timer? Lahat naman tayo, nakakinig muna tayo. Hindi naman natin alam nun ang tungkol kay Kristo. Ang alam lang natin, Diyos si Kristo. Pero hindi natin alam na kailangan pala manampalataya dyan. Kailan mo nalaman? Nung merong nangaral, nung merong nag-ibanghelyo, nung merong nagmisyon, ipinakilala sa iyo si Kristo. Ngayon nakilala mo na si Kristo, ngayon sumampalataya na ngayon tayo kay Kristo. Amen. Kaya nga, ganun po kahalaga, bakit kinakailangan maging radikal tayo pag-ibanghelyo kay Kristo? Maging radikal tayo sa pagmimisyon para makilala ng mga tao na hindi pa nananampalataya kay Kristo, yung ating Panginoong Kristo. Hindi lang Diyos yung pagkikilala dapat sa kanila. Dapat malaman nila, merong mga utos na binabanggit si Kristo para doon kapag tayo na nampalataya na sa Kanya. Kaya dito makita natin, di ba? Kinakailangan merong mga ngaral. At sabi ko nga, yung pangangaral, iba't ibang pamamaraan niyang pag-iebanghelyo, yung ginagawa natin. Kaya hindi natin masabi, Pastor, medyo mahina ako, hindi ako nagbabasa ng Bible, hindi ako nag-aral ng Bible school. Hindi kailangan yun. Basta't alam mong binago ka, tinanggap mo si Kristo, tignan mo kung ano yung mga nabago sa'yo, ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, i-share mo lang yun. At kung nireject ka, okay lang yun. Diba, minsan nahihiya tayo. Bakit? Minsan pag nare-reject tayo, nahihiya tayo. Huwag po kayong mahiya kahit na ma-reject kayo. Kasi ako, natatandaan ko po, nung hindi pa po ako tumatanggap, hindi pa ako nanampalataya kay Kristo, merong nag-share sa amin, kasi ang father ko lang yung born again sa amin. At alam niyo po ba yung nag-share ng Word of God sa amin, sa bahay namin, parang home LG? Dinidebate po namin yun eh. Kaya hindi tumagal, umalis na lang. Sumuko na lang. Pero tignan nyo kapatid ano yung punto ko? Hindi niya alam na pastor na yung dating nagtataboy sa kanya. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Kaya nakita nyo, kahit i-reject kayo ng mga tao na pinangaralan nyo kay Kristo, okay lang yan. Ang mahalaga,
nag-share ka sa kanya. Kasi pag nag-share tayo, katulad yan, nakikinig kayo rito, pag inilalagay mo yan sa puso mo, parang halaman niya magbubunga yan. Maaalala mo, ay, ganun yung narinig ko, parang sinasabi nung pastor nung inimbita tayo ron. Parang, parang yun ba? Nakita mo, unti-unti na yan, magbubunga yan pag nilagay mo sa heart mo. Pero pag baliwala sa'yo, nandito ka, nilalabas mo sa tenga mo, wala talaga yan. Hindi magbubunga yan. Diba? Kaya makita natin, kaya nga yung pangangaral kay Kristo, mahalaga yan eh. Diba? Kaya nakita ba? Kaya siguro yung mga na-share natin, maaring nireject kayo pero hindi nyo alam, baka mamaya Christian na rin siya. Diba? Hindi nyo kaya makita natin, basta dire-diretso lang po tayong mangaral kay Kristo. Ano pa? Next slide. Tignan nyo po si Christ. Oh. Sabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mismo siya nakita natin, kaya siya nandito sa lupa para hanapin at iligtas ang naligaw. Sino ba yung mga naligaw? Tayo po. Tayo po yung hinahanap ni Kristo. Yung mga nagkasala, gusto niya ibalik tayo doon sa tunay na Diyos. Amen? Kaya po, ganun kahalaga na sabi nga po natin dito, yung pong yung gospel of Christ, yung natatanging inilalarawan nito, yung isa lang early niya, yung maligtas po tayong lahat ng mga tao. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nandito na po tayo sa pangatlo. The gospel of Christ is revealed the righteousness of God. Diba? Yung pong yung ebanghelyo kay Kristo ay naghahayag ng katwiran o kabutihan ng Diyos. Alam nyo, hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos hanggat hindi po na ipapangaral si Kristo. Diba? Kasi alam mo lang, ang Diyos, Diyos. Yun lang. Wala ka nang alam. Pero hanggat hindi na ipapangaral si Kristo sa buhay ng bawat tao, hindi mo makikita yung kabutihan at yung katwiran ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi niya nga po sa talata, next slide, sapagkat ang magandang balita ay ipinapakita kung paanong itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Di ba? Makita natin, di ba? Dito natin makikita mo lang yung kabutihan ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, kapag narinig mo yung sineshare na sa iyo si Christ. Sabi doon, ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Yan. Kaya dito makikita natin mga kapatid, sabi nga po rito, yung pahayagan ng Diyos, yung righteousness of God, makikita lang natin yan kapag inihayag sa atin si Kristo. Next slide. Sabi rito, what is God's righteousness? Ano raw po yung katwiran ng Diyos? Sabi dyan, ang katwiran ng Diyos ay parehong katangian ng kanyang pagkatao at kilos. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, kung ano yung kulis ni Kristo at kanyang mga kilos, yun daw po yung katwiran ng Diyos. Alam naman natin, mabuti ang Diyos. Amen. Mabuti ba ang Diyos? Ba? All the time, di ba? God is good all the time. Kung saan inalok niya yung kaligtasan at itinatama ang relasyon ng sangkatauhan sa Kanya. Ipinapakita nito yung Kanyang katapatan, katarungan at pagtupad sa Kanyang mga pangako, lalo na sa pagtubos at pagsasaayos ng relasyon ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Kasi mga kapatid, yung relasyon natin sa Diyos mula nung kay Eva at Adan, nalayo eh. Nagkaroon ng gap. Kasi nung nagkasala, di ba, ito ang Diyos, ito yung tao, ito yung si Eva, si Adan, nagkaroon ng gap. Ang pumuno ngayon ng gap nito para malapit tayo sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, paano tayo maglalapit ngayon kung hindi mo alam yung katwiran ng Diyos? Kaya kinakailangan? Itong Kristo na magdudugtong sa atin sa Diyos, dapat tanggapin mo to. Dapat manampalataya ka rito. Paano ka mananampalataya? Ano sabi natin? Dapat merong mangangaral muna kay Kristo. Hanggat walang nangangaral. Nakita nyo, doon sa mga tao na nasa labas, hanggat hindi sila nakapapangaralan, hindi sila nasasabihan tungkol kay Kristo. Ang hirap kasi pag nagngangaral ka sa labas, hindi nila pinapansin eh. Kaya mas maganda, iniimbita po sila rito. Dito wala silang choice eh. Makikinig talaga sila eh. Kasi pag doon sa labas, di ba, pag nangangaral ka, okay naman, di mo masama eh. Kaya lang pag nasa labas, hindi ka nila iintindihin eh. Unless na mamimigay ka. O, di ba, lahat naman rito, di ba, merong isang plastic na grocery, di ba, lahat ng makikinig yun. Di ba? Kaya makita natin, tayo ini-invite natin para dito pag nasa loob. Nakikinig man yun sila, pero dito, talagang maririnig niya yung bawat pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Next. Sabi dyan, understanding the righteousness of God.
Paano natin maunawaan ito? Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paanong itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan sa tao. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buot sa simula hanggang wakas. Amen? Next. Yeah. Ayan. Being righteous before God. Paano natin makikita yung pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos? Sabi rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, sabi na being righteous to God, 2 Corinthians 5:21 po ito. Hindi po ito Roma 1:17a. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa ating siya itinuring na makasalanan upang ang pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ito kaya makita natin, magiging matuwid lang tayo sa harapan ng Panginoon kapag nanampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. Hangga't hindi tayo nananampalataya, hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kasi doon lang kapag inahayag si Kristo, doon mo lang makikita yung katbutihan at katuwiran ng Diyos. Amen? Kaya dito, na makikita natin na kinakailangan talaga na ipahayag natin ang gospel of Christ sa mga tao. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, last na. Salamat, sabi ng iba. Makakauwi na ako, makakatulog na ako ng mahimbing. Ayan. Dahan-dahan lang sa pagtulog, baka hindi na kayo magising, ha? Amen. Pero kahit hindi ka magising, ligtas ka naman eh. Tinanggap mo na ba si Kristo? Baka hindi mo po tinatanggalan, tanggapin mo ngayon. Di ba tayo, Jess, no? Para kahit hindi ka magising, langit ka na, no? Sure ka na. Kaya dapat tanggapin mo muna si Kristo. Manampalataya ka muna kay Kristo. Okay, panghuli tayo. Pang-apat, kuya. The gospel of Christ is marked by a satisfying reward. Yan. Nakita natin, kapag ikaw ay nag-iibanghelyo kay Kristo, mayroong reward, ikaw at yung inahayagan mo. Kaya nakita nyo, hindi naman nasasayang yan eh. Kahit na nakita nyo si Pablo, napakaraming hirap na inabot doon, pero tandaan nyo, hindi naman nasayang yung ginawa niyang paghahayag kay Kristo. Basahin po natin yung talata. Sabi dyan, Roma 1:17b, tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yung term na mabubuhay, yan po yung reward, di ba? Yung reward na makukuha natin para sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga po rito, walang sayang sa paghahayag natin sa salita ng Diyos. Hindi tayo basta nagpapakapagod lang o nagsasayang ng oras, sabi ni Pablo. Diba kaya makita natin yung mga kabataan natin sa campus ministry at yung iba na mga sa mission, diba? Mga parang nagpapakapagod lang ba yung mga yan? Hindi nagpapakapagod yan. Bakit? Ano ang sabi ni Pablo? Next slide. Kuya. Ang sabi ng unang Korinto 9:26 hanggang 27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. At hindi rin ako sumusuntok sa hangin. Diba? Ibig sabihin to, kaya ka tumatakbo, alam mo may finish line. At kaya hindi ka sumusuntok na parang sa hangin lang. Pag sumusuntok ka, sa pulagi. Diba? Yun yung sabi niya, ano ibig sabihin nun? Hindi ka gumagawa ng isang bagay na walang patutunguhan. Ganyan yung sinasabi. Subalit, tignan nyo pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon hindi ako maaalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral doon sa iba. Kaya makita niya, yung sinasabi niya rito, na hindi ako sumusuntok sa hangin. Ba? Hindi ako sumusuntok lang sa hangin. At sabi niya, hindi ako tumatakbo na walang finish line. Hindi. Tumatakbo ko niyan. Di ba sabi niyan, ibig sabihin, lahat ng aking ginagawa, merong kahihinatnan niyan. Hindi ako nagpapakapagod lang. Di ba? Next slide. Meron pa kuya? Wala na, di ba? Kaya dito makikita natin, yung ginagawa natin kapag nag-iibanghelyo ka kay Kristo, wala pong sayang dyan. Yung mga ginagawa natin, walang nasasayang lahat dyan. At ito yung mga bagay, sabi ko nga, na magiging satisfy, yung kasiyasiyang gantimpala o reward na makukuha. Una ay, next, kuya. Yan, joy and fulfillment. Yan. Sabi nito, ano po yan? Hindi ko na palitan yung mga First Thessalonians, Sino yan? Jason. First Thessalonians 2:19-20. Kasi kinaka-copy-paste ko na lang kasi hindi ko na bubura yung mga First Thessalonians 2:19-20 yan.
Ang sabi rito, di ba, yung isang satisfying reward, joy and fulfillment. Ano po yun? Sabi rito, hindi ba't kayo ang aming pag-asa? Sabi ni Pablo. Kaligayahan, pag-asa, kaligayahan at koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Isus pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Napakaganda, no? Para bang ganito, ilagay natin sa noral. Sino ba yung nagdala sa mga bata? Sino ba yung nag-share sa mga bata? Si Kuya Melvin, ba? Pag nakita ni Kuya Melvin, parang bang ito, parang to, sinasabi ni Polo, biro mo yung mga batang yon dinala, di ba? Pag nakita ni Melvin na lumago na yung mga batang yan, nakita niya, meron na nag-ministry, ano mararamdaman ni Melvin? Di ba, ang saya-saya niya. Nabago yung buhay ng mga bata. Di ba? Sila yung mga karangalan niya. At yung reward na yon, higit pa yun sa magna cum laude, Kuya Melvin. Kung inaasa mo yung magna cum laude, higit pa yung dinala mo yung mga bata rito. Higit pa yung karangalan ngayon. Bakit? Biro mo nabago yung buhay ng tao dahil sa'yo. Diba? Kaya nga sabi ni Paulo, yun yung aming karangalan at hindi lang karangalan yun. Kaligay, di ba? Masaya tayo. Pag meron tayong nadala rito, di ba? In-invite mo, nakita mo, di ba? Masaya ka ba pag nakita mo nagbago siya? Di ba? Saya-saya natin. Alam nga naman maging malungkot ka pa, di ba? Ba't ko ba nadala pa rito yan? Nagbago, di ba? Ganun ba? Hindi, di ba? Ang saya-saya mo. Buti nung dinala mo siya rito, nakita, kaya makita natin yung mga ipinapanalo natin kay Kristo, nakita natin, karangalan natin yun. Higit pa sa mga trophy yun. Higit pa sa mga material na bagay yun. Diba? Isang corona yung pagdating mo sa langit. At hindi lang karangalan, ano pa? Kaligayahan. Napakasaya natin, di ba? Napakasaya natin pag nakita mo yung tao na dinala mo rito, na nakita mo, tapos yung dinala mo rito, nakita mo, nagbago na yung buhay. Di ba? Alam ng mga magulang, alam ng mga kapitbahay, alam ng mga kamag-anak, ganito ugali ng batang to. Pero di ba nung dinala mo ron sa church, nung nangaral tungkol kay Kristo, tapos nagkaroon ng pananampalataya, tapos tuloy-tuloy nagbago. Di ba? Isang karangalan yun. Yun po yung binabanggit dito ni Pablo. Doon sa sinasabi niya na pinangaralan, sabi niya, hindi ba't kayo yung aming pag-asa, kaligayahan at koronang maipagmamalaki namin, tignan nyo sa harap ng Panginoong Yesus, pagparito niya. Di ba? Para ba mo, Lord, ito po yung nakita niyo, ito po yung dinala ko, di ba? Ito yung pinanalo ko, di ba? Ito yung in-invite, dinala ko sa church po ito. Ito yung sinyerang ko ng Word of God. Lord, di ba? Yun yung karangalan natin. Kasi yung karangalang yon, hindi nabibili ng pera yon. Diba? Yung karangalang yon, mahirap pa yon. Diba? Maglalaho na yung langit at lupa, andyan pa yan. Diba? Pag naglaho yung langit at lupa, wala na yung pagiging magna cum laude mo o cum laude ka. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag nyo namang asamin yon. Diba? Binibigyan ko lang pansin na mas mahalaga to kaysa ron doon sa mga bagay na yon. Kasi nga, dala-dala mo yan hanggang langit Karangalan mo yan Magkikita kayo sa langit Sana nga, baka mamaya ikaw yung nasa baba, siya pa yung nasa taas, di ba? Sasabihin mo, Kuya Melvin, ba't nandiyan ka? Di ba? Yung nagdala sa inyo, nandun sa no? Sana huwag naman ganun. Dapat magkita kayo. Di ba? Magkatabi kayo sa langit. Di ba? Sana yun yung pinakamaganda. Amen. Panghuli. Yan. Eternal reward. Yan yung pinakamaganda sa lahat, di ba? Yung eternal reward. Sabi diyan, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang. Tignan niyo po Sabi ni Pablo, lagi kay si Pablo ito Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Next, 24. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang magkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin nyo ang pagtakbo upang kamtan nyo ang gantimpala. Last verse. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Lahat daw ng mga tumatakbo, diba, sa athlete, diba, dito sa atin, merong yung mga trophy. Sabi ni Pablo, panandalian lang yun Nabubulok nga yun, tinatapo mo na yun Pero sabi nito, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Diba? Hanggang dulo sa langit, dala-dala mo yon. Kaya sabi ko nga pa, yung eternal reward na yan yung magandang makamit natin. Kaya nga, huwag kayong manghinayang na mag-invite dito. Kung sakaling nare-reject niya man, sa sunod, ayaw niya, okay lang, pag-pray mo na lang siya.
Huwag kayong mangialam. Pastor, kasi tuwing mag-i-invite ako, lagi namang hindi nag-ano, maayaw na. Okay lang yun. Ang mahalaga, ginagawa mo yun, nakikita ni Christ na ginagawa mo yung gusto niyang gawin. Amen? Last verse, yan. Ang sabi ulit sa 1 Corinthians 9:16-17, hindit ngayo't nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yun ang tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Napaka-radical ni Pablo, no? Sabi niya, sumpain ako kapag hindi ko ipangaral ang magandang balita. Grabe, no? Sino kaya yung magsasalita rito sa mga taga Salt and Light Church? Diba? Sumpain ako kapag hindi ako nakapag-invite. Diba? Kapag wala akong nadala para kay Kristo. Diba? Grabe si Pablo. No? Yun yung gusto natin, maging radical tayo. Pag sinabi maging radical, yung walang takot, walang hiya tayo. Pagdating sa pagdadala ng mga kaluluwa para kay Kristo, hindi tayo nahihiya. Yun yung sinasabi nating radical mission. And next, last verse. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Yan. Yung ginagawa natin, alam ko, I know na lahat tayo may mission sa bagay na ito na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Sabi ko nga, iba-iba lang yung pamamaraan natin. Either nag-i-invite ka, either nagte-testimony ka, either yung ginagawa natin sa campus ministry, o kaya nangangaral ka talaga ng direkta dun sa tao na sinasabi mo kung sino si Kristo. Iba-iba. Sabi rito, ginagawa mo yan bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Lahat po tayo pasok sa bagay na ito. Hindi lang mga pastor, hindi lang mga leader. Sabi ko nga, iba't ibang paraan lang yung ating mga ginagawa. Amen? Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Sana po'y lubos nating naunawaan na kung gaano o gaano kahalaga na makapagbahagi tayo, no? Makapag-ibanghelyo tayo kay Kristo. Kaya nga po, sabi nito mga kapatid na hindi natin kinakailangan magaling tayo sa Bible, alam natin yung Bible, nag-aaral tayong Bible school, ba? Yung ano no, yung simpleng bagay lang, mag-i-invite ka, testify mo yung buhay mo. Sana po, i-share natin sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga kabataan nandito, share nyo sa mga parents nyo. Yung mga nanay at tatay nandito, share nyo sa mga anak nyo, sa mga kamag-anak nyo. Sa mga classmates nyo, share nyo po yan. Diba? Yun yung gusto ni Christ na magawin po natin. Diba? At alam naman natin na makikita nyo yung lahat ng bunga ng mga bagay na yan na ginagawa natin para sa Panginoon. Sige, tayo po lahat ay manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Thank you, Lord. At narito, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nakinig ng iyong salita. Kahit mayroong balita na mayroong bagyo na darating, pero Lord, nagbigay sila ng panahon, nagbigay ng oras, nagbigay ng pagkakataon para marinig ang iyong salita. Alam ko, Lord, niloob mo, Lord, ang lahat ng mga bagay na ito dahil ito yung mahalagang bagay na tungkuling ipinagkatiwala mo sa aming lahat. Tulungan mo kami, Lord. Iba-iba man yung aming pamamaraan, tulungan mo kami, Lord, kung paanong gagawin ng bawat isa. Yung kami makapag-ibanghelyo tungkol kay Kristo. Lord, sabi niyo nga po, Panginoon, sa Romans 10:17, magkakaroon ka lang kami ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga nangangaral tungkol kay Kristo. Kaya Lord, bigyan mo kami ng wisdom kung paano at anong pamamaraan yung gagawin namin sa mga mahal namin sa buhay, kaibigan, kaklase, katrabaho, kamag-anak, nanay, tatay, lolo at lola. Lord, tulungan mo, Lord. Walang lahi, walang anumang kultura ang maghihiwalay ang hindi namin gagamitin, Panginoon, ang mga bagay nito.
At Lord, sa mga estudyante na narito, O Diyos, tunay nga, Panginoon, I know na hindi naging aksidente na sila'y imbitahan ni Melvin, Panginoon. I know, Lord, meron kang layunin sa mga kabataang ito, Panginoon. Mangusap ka sa buhay ng mga batang yan, Panginoon. Alam ko, Lord, yan ay karangalan ng iyong anak, Panginoon, na marinig, Panginoon, ng iyong salita. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa panahon, Panginoon, na narito kami lahat na kahit wala pa, Panginoon, yung bagyo, Panginoon, ay narito kami para mapakinggan ng iyong salita. At Lord, I believe, Lord, hindi naman po nasasayang yung bawat pagpunta namin dito. Tulungan mo lang po kami, Lord, na yung aming pagbimisyon, Panginoon, ito'y maging masidhi kami, Lord. I-desire namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at naway sumenyong lahat ang pagpapala ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagpisan ng banal na Espiritu ay sumenyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyo lahat. At ingat lang po sa ating mga pag-uwi.